Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy na makipag-ugnayan ito sa lahat ng concerned agencies at stakeholders upang matugunan ang problema sa supply ng kuryente. Ito ay matapos i-anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pagsailalim sa Luzon at Visayas Grid sa Red at Yellow Status Alert kahapon. Inatasan na rin umano ng Pangulo ang lahat ng mga ehensya ng gobyerno na maging ehemplo sa publiko sa pagkokonserba ng enerhiya. Ang mga nararanasang power outages ay bunsod ng lubhang pagtaas ng demand o paggamit ng kuryente dahil sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na ang mga electric fan at aircon. Dahil dito sinasailalim ang partikular na planta sa yellow alert status kung manipis na o hindi na sapat ang reserbang kuryente. Mas malala naman kung red alert dahil ibig sabihin nito ay wala ng reserbang kuryente. Matapos ang power outage kahapon, inactivate ng Department of Energy ang Interruptible Load Program o ILP. Ang mga kumpanyang voluntaryong sumali sa programang ito ay inaasahang gamitin na lamang ang kanilang mga generator sets para matugunan ang problema tuwing may power outages. Dahil dito nakapagbigay daan ito na magamit ang 300 megawatts ng kuryente ng ibang establishmento o kabahayan. Para naman sa Meralco, isang solusyon din upang maging handa sa ganitong mga insidente ay ang pagdadagdag ng mga power plant. Our problem concerns capacity. We need more power plants online. We need more capacity moving forward. We need more energy that we can distribute. Pagbabahagi naman ni Attorney Arnel Casanova, kulang umano ang 27 gigawatts installed capacity ng Pilipinas para sa pag-supply ng kuryente sa higit na 100 milyong tao sa Pilipinas. Ito ay dahil sa South Korea na may tinatayang 50 milyong katao ay mayroong 161 gigawatts installed capacity. As we add more capacity to the system, we are also able to help somehow the entire economy by preventing situations such as brownouts from occurring. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.